Apat na makapangyarihang bagay na dapat mong sabihin sa Diyos bawat gabi. Mga salitang mula sa Biblia na maaring magbago ng iyong buhay. Kapag natapos na ang araw at tahimik na ang paligid, patay na ang mga ilaw, wala nang ingay, maaring mapansin mong mag-isa ka na lang kasama ang mabibigat na iniisip, mga tanong na walang sagot o pakiramdam na tila nawawala ka sa direksyon. Baka nakahiga ka sa kama, nakatingala sa kisame, sinusubukang manalangin pero walang salitang lumalabas. Gusto mong lumapit sa Diyos pero parang napakalalim ng katahimikan. Kung naranasan mo na ito, hindi ka nag-iisa. Naranasan ko rin iyon, mga gabing parang malayo o putol ang koneksyon sa panalangin. Pero ito ang katotohanang nagbibigay ginhawa. Nais ng Diyos na marinig ka. Hindi mula sa mga dasal na memorado o perpekto, kundi mula sa totoo at taos-pusong mga salitang galing mismo sa iyong puso. Hindi tayo iniiwan ng Biblia nang walang gabay kung paano makipag-usap sa Diyos. Sa halip, malinaw nitong ipinapakita kung paanong ang panalangin tuwing gabi ay hindi lang simpleng gawain ng relihiyon. Isa itong pagkakataon upang i-reset ang iyong kaluluwa, i-refresh ang iyong espiritu at muling i-konekta ang iyong puso sa kapayapaan at layunin ng Diyos. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa iyo ang apat na makapangyarihang mga kataga. Lahat ay mula sa salita ng Diyos na maaring magbago kung paano mo tatapusin ang bawat araw. Hindi ito mahika o formula. Ito ay mga totoo at makahulugang katotohanan na kinapitan ng maraming mananampalataya sa pinakadilim na oras, sa pinakamasayang araw at sa lahat ng panahong nasa pagitan. Kapag sinasabi mo ang apat na katagang ito bawat gabi, pinatitibay mo ang iyong pananampalataya. Nililinaw mo ang iyong isipan at tinutulungan mong mamuhay na may mas malalim na layunin. Isipin mong matapos ang araw na magaan ang puso, malinaw ang isipan at puno ng kapayapaan ang iyong espiritu. Dahil ginugol mo ang huling sandali sa isang tunay na pag-uusap sa Diyos. Isang usapang may pasasalamat, katapatan, kababaang loob at pagtitiwala. Hindi ito tungkol sa tamang salita o pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso sa isa na lubos nang nakakakilala sa iyo. Kaya ngayon, tuklasin natin ang apat na simpleng katagang ito na makapangyarihan. Lahat ay nakaugat sa walang hanggang salita ng Diyos. Ang mga katotohanang ito ang magdadala sa iyo sa mas malalim na koneksyon sa iyong mailalang. Dahil tuwing gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, nakikinig ang Diyos at sabik siyang marinig kung ano talaga ang nasa puso mo. Tuwing gabi, habang sumasayad ang ulo mo sa unan, may pagkakataon kang gawin ang isang bagay na lubhang makabuluhan, isang bagay na maaaring lubusang baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Sabihin mo lang sa Diyos, "Salamat." Ang dalawang salitang ito ay may napakalakas na kapangyarihan, higit pa sa iniisip natin. Hindi lang ito magandang asal o tradisyong panrelihiyon. Isa itong sadyang pagpili upang kilalanin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang tapat na pag-ibig at ang kanyang biyayang walang hanggan. Paulit-ulit tayong tinuturuan ng Biblia na ang pasasalamat ay hindi isang bagay na ginagawa lamang paminsan-minsan. Ito ay isang araw-araw na gawa ng pananampalataya. Sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 5, Talata 18, malinaw ang mensahe ni Apostol Pablo. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Pansinin ang sinabi niya, hindi niya sinabing magpasalamat tayo para sa bawat sitwasyon, kundi sa loob ng bawat sitwasyon. Malaking kaibahan iyon. May itinuturo siyang mahalaga. Hindi kailangang nakabatay sa mga pangyayari ang iyong pasasalamat. Nakaugat ang pasasalamat sa kung sino ang Diyos, hindi sa kung naging maganda ang araw mo o hindi.
Malalim itong naunawaan ni Haring David. Tinawag siya ng Biblia na isang lalaking ayon sa puso ng Diyos at madalas siyang magsalita tungkol sa pasasalamat. Sa awit 136, ilang ulit niyang binanggit, "Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan." Hindi naging madali ang buhay ni David. Dumaan siya sa pagkabigo, pagtataksil, digmaan at personal na pagkakamali. Pero kahit sa pinakamasakit na sandali, ang pasasalamat ay may binabago sa kanyang kalooban. Sa tuwing nagpapasalamat siya sa Diyos, naaalala niyang mas dakila ang kabutihan ng Diyos kaysa sa anumang hirap na kanyang pinagdadaanan. Isa pang magandang halimbawa sa bagong tipan ay matatagpuan sa Lucas 17, ang kwento ng 10 ketungin na pinagaling ni Jesus. Matapos silang pagalingin, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. At napansin iyon ni Jesus. Hindi lang gumaling ang katawan ng lalaking iyon, ang kanyang pasasalamat ay nagbukas ng mas malalim na pagpapala. Naibalik ang kanyang kalooban. Nakatagpo siya ng kapayapaan sa Diyos. Ang pasasalamat ang nagbukas ng pintuang iyon. Totoo pa rin ito hanggang ngayon. Kapag sinasabi mong salamat sa Diyos bawat gabi, hindi mo lang tinatapos ang araw, binubuksan mo rin ang iyong puso. Tinutulungan ka ng pasasalamat na hindi mainis, hindi mabalisa o mapuno ng takot. Inililipat nito ang iyong atensyon mula sa mga kulang sa buhay mo patungo sa mga ginawa na ng Diyos para sa iyo. Tuwing gabi, kapag humihinto ka upang magpasalamat, inilalapit mo ang iyong espiritu sa Diyos. Binibigyan mo ng puwang ang kapayapaan upang palitan ng iyong pagod at pangamba. Pero paano ito ginagawa sa tunay na buhay? Ibig sabihin nito ay pagiging sadyang mapagmasid. Balikan mo ang iyong araw kahit mahirap ito at maghanap ng isang bagay na maaari mong ipagpasalamat sa Diyos. Maaring iyon ay isang ngiti mula sa isang estranghero, isang masarap na pagkain, isang sandali ng katahimikan o ang lakas lamang upang magpatuloy. Hindi lang ito tungkol sa malalaking tagumpay. Ito ay ang pagkilala sa presensya ng Diyos sa maliliit at tahimik na bahagi ng buhay. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, sabihin mo ito sa Diyos, "Salamat." Banggitin mo ang ilang bagay, malaki man o maliit, at mapapansin mong gumagaan ang iyong puso, lumalakas ang iyong pananampalataya, at ang iyong espiritu ay nananahan sa pag-ibig ng Diyos na higit pa sa iyong maiisip. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang makapangyarihang kataga. Sabihin mo ito sa Diyos bawat gabi, "Patawarin mo ako." Kayang baguhin ng katagang ito ang lahat. May dalang kalayaan itong kayang pagaanin ang bigat ng iyong kaluluwa. Ang paghingi ng tawad gabi-gabi ay isang napakadip na hakbang. Isa itong mapagpakumbabang paraan upang bitawan ang pagkakasala, pagsisisi at ang presyur na magkunwaring perpekto. Ang pag-amin na nagkamali ka ay hindi laging madali. Madalas nating gustong itago ang ating mga pagkakamali o magpanggap na wala itong nangyari. Pero kapag taos-puso mong hiningi sa Diyos ang kapatawaran, may kagalingang dumarating. Pinaalala sa atin ni Apostol Juan sa 3 Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin mula sa lahat ng kalikuan. Hindi tumutugon ang Diyos sa pamamagitan ng galit o paghatol. Tinutugon niya tayo ng pag-ibig, kapatawaran at biyaya. Ang pag-amin ng kasalanan ay hindi para ikahiya natin ang ating sarili. Ito ay bukas na pintuan tungo sa kalayaan at panunumbalik. Isipin mo muli si David. Matapos siyang magkamali ng malaki, hindi siya nagkunwaring ayos lang ang lahat. Sa awit 51, dumulog siya sa Diyos at humingi ng tawad. "Lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos, at panibaguhin mo ang matatag na espiritu sa loob ko." Alam ni David na ang pag-amin ng kasalanan ay hindi tungkol sa parusa, ito ay tungkol sa awa.
Nalaman niya na ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot ng mas malalim kaysa anumang pagkabigo. Makikita rin natin ito sa kwento ng alibughang anak sa Lucas 15. Matapos sirain ng lahat, umuwi ang anak na handang magmakaawa ng kapatawaran. Ngunit hindi man lang siya pinatapos ng kanyang ama. Sa halip, niyakap siya, tinanggap at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Ganyan din ang Diyos sa atin, tuwing lumalapit tayo sa Kanya ng taos-puso, tinatanggap niya tayo ng bukas ang mga bisig. Walang kasalanang masyadong malaki, walang kabiguang masyadong malalim na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kapag sinasabi mong patawarin mo ako tuwing gabi, pinananatiling malambot ang iyong puso. Mas napapansin mo ang mga ugali o kilos na maaaring humihila sa iyo palayo sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Isipin mong paggising mo kinabukasan ay wala ka ng pasan na pagsisisi mula sa nakaraan. Hindi mo na kailangang dalhin ang hiya o lungkot. Sa halip, sisimulan mo ang araw na may bagong pahina. Alam mong pinatawad ka na ng Diyos at kasama mo siya sa bawat hakbang. Ang kapayapaang iyon ay hindi para sa mga perpektong tao lamang. Ito'y para sa sino mang handang lumapit sa Diyos ng tapat at humingi. Paano ito ginagawa gabi-gabi? Maghanap ka ng tahimik na sandali bago matulog at pagnilayan ang iyong araw. Nagpakita ka ba ng galit, nakasabi ng hindi maganda? Binaliwala mo ba ang tahimik na bulong ng Diyos sa iyong puso? Huwag mong hayaang mamuo ang mga ito sa loob mo. Huwag mo silang itago, ilantad mo sa liwanag. Kaibiganin mo ang Diyos ng harapan. Sabihin mo ang pagkakamali, aminin mo ang laban, at humingi ka ng tawad ng may kababaang loob. Ang Diyos ay sabik na magpatawad. Ginawa na niya ang pinakadakilang sakripisyo sa krus para ang kapatawaran ay maging malaya para sa iyo. Kaya ngayong gabi, habang nakahiga ka at nagpapahinga, kausapin mo siya ng tapat. Sabihin mo, patawarin mo ako. Bitawan mo ang bigat na matagal mo nang dala. Hayaan mong dumaloy sa iyo ang kanyang banayad na kapatawaran at madama mo ang kalayaang matagal nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Tuwing gabi, may isa kang makapangyarihang pagkakataon. Isang sandaling maaari mong isuko ang lahat ng iyong alalahanin, takot at pinagdadaanan sa pamamagitan lamang ng mga salitang, "Tulungan mo ako." Maaring mukhang napakasimple para maging mahalaga, pero ang taos-pusong hiling na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang panalangin maaari mong sambitin. Kapag hinihiling mong makialam ang Diyos sa iyong sitwasyon, tinatanggap mo ang isang katotohanang nakababago ng lahat. Hindi mo kailanman kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Mula pa noong simula, ang layunin ng Diyos ay sandigan natin siya. Malinaw itong sinasabi sa awit 46, talata 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Napansin mo ba? Laging handa. Ibig sabihin, hindi lang siya naroon kapag maayos ang lahat. Hindi siya pansamantala lang o lumalapit lang kapag perpekto ka. Hindi palaging naroon ang Diyos, laging handang lumapit sa iyong takot, pasanin at sakit sa tuwing tatawag ka sa Kanya. Tingnan natin ang kwento ni Hana sa unang Samuel 1. Ilang taon siyang nanalangin para sa anak, dala-dala ang matinding kalungkutan at hiya. Pero isang araw, hindi na niya kinaya ang pananahimik. Dinala niya ang sakit sa Diyos at nanalangin ng bukas, hindi sa magarbong pananalita, kundi sa hilaw at totoo niyang damdamin. Nagmakaawa siya ng tulong at hindi siya tinanggihan ng Diyos. Hindi siya hinusgahan o binaliwala, kumilos ang Diyos. Sinagot niya ang panalangin hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng anak, kundi sa pagbibigay ng kapayapaan. Natuklasan ni Hana kung ano ang nangyayari kapag lumalapit tayo sa Diyos ng buong katapatan at humihingi ng tulong. Isa pang halimbawa ay si Haring Jehoshaphat sa 2 Kronika 20. Isa siyang makapangyarihang pinuno, pero nang mapalibutan ng mga kaaway, hindi siya nagkunwaring kaya niya. Sa halip sinabi niya sa Diyos, "Hindi namin alam ang aming gagawin, pero sa iyo kami nakatingin."
Ang mapagpakumbabang pahayag na iyon ang nagbukas ng pintuan para kumilos ang Diyos. At kumilos siya, lumaban siya para sa kanila at binigyan ng tagumpay ang kanyang bayan. Natutunan ni Jehoshaphat ang isang bagay na dapat nating lahat tandaan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagdepende sa Diyos, hindi sa ating sarili. Marahil ngayon may hinaharap kang masyadong mabigat para sa iyo. Maaring pasan mo ang sakit na hindi nakikita ng iba, stress sa pera, emosyonal na bigat, problema sa relasyon o matinding pag-iisa. Ano man yon, alam ng Diyos, nakikita niya at handa siyang buhatin iyon kasama mo. Mismo si Jesus ay nagbigay ng paanyaya sa sinumang pagod at nabibigatan. Sa Mateo 11, talatang 28, sinabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan, at kayo'y aking papapahingahin." Paano mo hihilingin ang tulong ng Diyos gabi-gabi? Magsimula ka sa katapatan. Sabihin mo sa Kanya ng diretso kung ano ang pinagdadaanan mo. Huwag mong pagandahin. Sabihin mo lang ng simple, "Diyos, pagod na ako, balisa ako, kailangan kita." Ang mga simpleng salitang yon, kapag taos-puso, ay kayang magbukas ng pintuan para kumilos ang Diyos sa makapangyarihang paraan. Kapag tahimik na ang gabi at mabigat ang iyong puso, huwag mong kimkimin. Ibulong mo, "Tulungan mo ako." At habang iniaabot mo sa Kanya ang bigat, mapapansin mong may nangyayari. Kumikilos ang Diyos, inaaliw niya, pinalalakas niya, nagpapakita siya sa mga paraang hindi mo inaasahan. Laging naroroon ang Diyos. Laging nagmamalasakit, laging handang tumulong, pero hinihintay niya ang iyong paanyaya. Humiling ka lang. Ngayon ay dumating tayo sa ika-4 na makapangyarihang katagang maaari mong sabihin sa Diyos bawat gabi, "Gabayan mo ako." Ang dalawang salitang ito ay tunay na maaaring magbago ng iyong buhay. Madalas maging magulo ang buhay, lalo na kapag kailangan mong gumawa ng mahahalagang desisyon. Araw-araw, may mga pagpipilian ka. Ang ilan ay maliit, pero ang iba ay may mabigat na kahihinatnan. Maaring iniisip mo ang tungkol sa mga relasyon, trabaho, pananalapi, pamilya o maging ang iyong pananampalataya at hindi laging malinaw kung alin ang tamang desisyon. Pero may magandang balita, hindi mo kailangang malaman lahat ng sagot mag-isa. Sa Kawikaan 3:5-6, may isang napakagandang pangako. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Sa lahat ng iyong lakad, kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Napansin mo ba, nangangako ang Diyos na gagabayan ka, hindi sa pamamagitan ng malabong mga pahiwatig o hulaan, kundi sa malinaw, tunay na direksyon kapag tunay mong pinagkakatiwalaan siya at inaanyayahan siyang manguna. Kapag sinasabi mong, "Gabayan mo ako," pinipili mong isuko ang iyong mga desisyon sa Diyos. Ipinapahayag mong, "Mas nagtitiwala ako sa iyo kaysa sa sarili kong pag-unawa." Ang simpleng kilos na ito ay nagbubukas ng pinto para pumasok ang karunungan sa iyong buhay. Tingnan natin si Haring Solomon. Sikat siya dahil sa kanyang pambihirang karunungan, pero hindi ito basta dumating. Nang bigyan siya ng Diyos ng pagkakataong humiling ng anuman, hindi niya pinili ang kayamanan o kasikatan. Humiling siya ng mas mahalagang bagay. "Bigyan mo ako ng pusong marunong kumilala ng tama at mali," aniya. At iginalang ng Diyos ang kahilingang iyon. Hindi lang karunungan ang ibinigay, higit pa sa hinihingi niya. At ang parehong prinsipyo ay totoo rin para sa atin. Kapag humihingi ka ng gabay sa Diyos, tumutugon siya ng mas higit pa sa inaasahan mo. Isipin mo si Moises, napakalaki ng responsibilidad niya. Pinamunuan niya ang libu-libong tao sa ilang. Hindi siya umasa lang sa sariling talino o kakayahan. Palagi siyang humihingi ng gabay ng Diyos sa bawat hakbang ng paglalakbay. Isa sa pinakamakapangyarihang panalangin binanggit niya ay matatagpuan sa Exodo 33. "Kung hindi ka sasama sa amin, huwag mo kaming paalisin mula rito." Simple,
pero napakalalim ng kahulugan. Alam ni Moises ang isang bagay na madalas nating makalimutan. Kapag wala ang gabay ng Diyos, tayo'y mahina, nalilito at madaling maligaw. Pero kapag sinusundan natin ang kanyang pangunguna, natatagpuan natin ang lakas, direksyon at mas malalim na layunin. Sa sarili mong buhay, ang paghingi ng gabay sa Diyos bawat gabi ay nagbubukas ng daan sa banal na karunungan at pangunawa. Mga bagay na lampas sa sarili mong kakayahan. Isa rin itong pagsang-ayon na ang Diyos ang nakakakita ng lahat, ang iyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At kaya mong ipagkatiwala sa Kanya ang bawat hakbang para ilayo ka sa kalituhan, pagkakamali at sakit. Isipin mo ang kapayapaang mararamdaman mo kapag alam mong ang lumikha ng sanlibutan ang gumagabay sa iyo patungo sa tamang daan. Paano mo ito ginagawa gabi-gabi? Magsimula sa pagiging diretsyo. Kausapin mo siya tungkol sa mga bahagi ng buhay mo kung saan ka naguguluhan. Magtanong ka ng tapat, Panginoon, ano ang dapat kong gawin tungkol sa oportunidad na ito? O pakita mo po ang tamang landas sa sitwasyong ito. At pagkatapos, magtiwala kang tutugon siya. Maari siyang sumagot sa pamamagitan ng Biblia, sa payo ng mga taong may karunungan o sa isang tahimik na kapayapaan sa puso mong nagbibigay linaw kahit hindi pa malinaw ang lahat. Kaya ngayong gabi, bago ka tuluyang makatulog, huminto ka sandali at sabihin mo ang dalawang makapangyarihang salitang ito, gabayan mo ako. Dalhin mo sa Kanya ang iyong mga pag-asa, pag-aalinlangan at mga desisyon. Hayaan mong ang Kanyang karunungan ang pumalit sa iyong pag-aalala. Hayaan mong ang Kanyang gabay ang tumahimik sa iyong mga takot. At hayaan mong ang Kanyang kapayapaan ang pumuno sa puwang kung saan dati ay may pangamba. Mahalaga sa Diyos ang bawat detalye ng iyong paglalakbay. Nalulugod siya sa paggabay sa iyo at sa pagtulong sa iyong maging kung sino ka talagang nilikha niya upang maging. Wakas, baguhin ang iyong gabi, baguhin ang iyong buhay. Habang inihahanda mong ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, huminto ka, sandali at pag-isipan ito. Ang bawat gabi ay hindi lang pagtatapos ng mahabang araw. Isa rin itong bagong simula. Isa itong sagradong pagkakataon upang hubugin ang susunod na araw sa pamamagitan ng makabuluhang pag-uusap sa Diyos. Isipin mo ang epekto kung gabi-gabi gagawin mong ugali ang pagsabi ng 4 na simpleng panalangin na ito. Salamat. Patawarin mo ako, tulungan mo ako, gabayan mo ako. Kapag sinabi mong salamat, sinasanay mo ang iyong puso na mapansin ang kabutihan ng Diyos kahit sa mahirap na panahon. Kapag sinabi mong patawarin mo ako, binubuksan mo ang pintuan sa kalayaan, iniiwan ang pagkakasala at tinatanggap ang biyaya. Kapag sinabi mong tulungan mo ako, pinaaalala mo sa sarili mong ang tunay na lakas ay hindi sa pag-aangking ayos ka lang, kundi sa pagiging totoo sa harap ng Diyos na handang buhatin ang iyong pasan. At kapag bumulong ka ng gabayan mo ako, inaanyayahan mong ang Diyos ang humakbang sa unahan mo upang bigyan ka ng karunungan at linaw na lampas sa sarili mong pangunawa. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong mga salita. Ang nais niya ay ang iyong presensya, ang iyong katapatan at ang iyong bukas na loob. Bawat gabi ay isang bagong pagkakataon upang muling magtiwala, mamahinga sa kanyang pag-ibig at hayaang ang kanyang tinig ang maghubog ng iyong buhay. Kaya ngayong gabi, bakit hindi mo subukan? Subukan mo. Sabihin mo ang 4 na makapangyarihang panalangin ito ng taus-puso. At panoorin mo kung anong mangyayari kapag binuksan mo ang puso mo sa Diyos gabi-gabi. Matutuklasan mong lumalakas ang iyong pananampalataya, gumagaan ang iyong espiritu at lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos sa napakagandang paraan. Ang kapayapaan, karunungan at kalayaang hinahanap mo, naghihintay ang mga ito sa mga tahimik na sandali sa pagitan mo at ng Diyos. Naway ang gabing ito ang maging simula ng isang bagay na tunay na makapagbabago ng buhay. Nakikinig siya, malapit siya, at sabik siyang makatagpo ka ngayong gabi.
sa Kanya ng diretso kung ano ang pinagdadaanan mo. Huwag mong pagandahin. Sabihin mo lang ng simple, Diyos, pagod na ako, balisa ako, kailangan kita. Ang mga simpleng salitang yon, kapag taos puso, ay kayang magbukas ng pintuan para kumilos ang Diyos sa makapangyarihang paraan. Kapag tahimik na ang gabi at mabigat ang iyong puso, huwag mong kimkimin. Ibulong mo, tulungan mo ako. At habang iniaabot mo sa Kanya ang bigat, mapapansin mong may nangyayari. Kumikilos ang Diyos, inaaliw niya, pinalalakas niya, nagpapakita siya sa mga paraang hindi mo inaasahan. Laging naroroon ang Diyos. Laging nagmamalasakit, laging handang tumulong, pero hinihintay niya ang iyong paanyaya. Humiling ka lang. Ngayon ay dumating tayo sa ika-4 na makapangyarihang katagang maaari mong sabihin sa Diyos bawat gabi, gabayan mo ako. Ang dalawang salitang ito ay tunay na maaaring magbago ng iyong buhay. Madalas maging magulo ang buhay, lalo na kapag kailangan mong gumawa ng mahahalagang desisyon. Araw-araw, may mga pagpipilian ka, ang ilan ay maliit, pero ang iba ay may mabigat na